Kung inyo pong matatandaan, kamakailan isang opisyal ng barangay ang pinagbintanang ng nakit umano sa 4 na bata. Ngayon naman, 3 tauhan ng barangay sa Tondo, Manila ang inirereklamo ng panggagahasa. Ang biktima daw, isang babaeng may diferensya sa pag-iisip. Hindi raw agad nagsumbong ang biktima dahil sa takot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sana kayo pong 3 sumuko na kayo. Ako hirap na ako sa inyo. Sana sumuko na kayo. Kahit pinatatahan na ng kanyang ina, wala pa rin tigil sa pag-iyak ang 18 anyos na si Nene. Di niya tunay na pangalan. Isang special child si Nene. 18 anyos na siya pero nasa 7 hanggang 8 taong gulang lang ang kanyang pag-iisip. Gayunman, sariwa sa kanyang alaala ang masaklap na sinapit mula umano sa tauhan ng kanilang barangay. Kwento ni Nene, January 1 daw ng madaling araw, nanggasahin siya ng barangay XO na si Eduardo Nuque sa loob ng barangay hall ng barangay 67 Pacheco, Tondo, Maynila. Nang makauwi sa bahay, hindi raw siya nagsumbong sa ina at mga kapatid dahil sa takot. Pero nitong June 26, pinilit umano siyang sumama ng barangay Tando na si Arnold Mabini. Isinakay raw siya sa jeep at dinala sa isang lugar at doon hinalay. Takot na raw si Nene matapos ang mga pangyayaring yun. Pero hindi pa rin daw siya nagsumbong sa mga kaanak. Pero nitong June 30, hindi niya sukat akalaing mangyayari na naman ang pangahalay. Sa pagkakataong ito, ang barangay Tanog namang si Ronaldo Sebastian ang bumiktima raw sa kanya. Hinila raw siya nito habang naglalaro. Dinala raw siya nito sa isang nakaparadang jeep sa madilim na lugar at doon hinalay. Kaya ganun na lamang ang panlulumo ng ina ni Nene sa sinapit ng anak. Gumawa po ako ng hakbang pansarili ko. Hindi ko po may babalik yung kinabukasan na wala sa anak ko. Yung tindangal niya, yung ganyan na nga siya, tapos napagsamantala. Talagang sinamantala nila yung pagiging special child ng bata. No? Siyempre, special child to, hindi naman to magre-resist. No? Sasama sa kanila to. At kung mag-resist man to, napakadali nilang takutin to. Galing sa PGH, yung medical niya, no? Nag-resist siya. Oo, mayroong laceration. Humarap sa amin ang 2 suspect. Kapwa nila itinanggi ang aligasyon. Parang ganun po ginawa niya sa akin para sirain ang dignidad ko. Bakit? Ano po ang Kasi nga po, ang nagtampo sa akin yan, paban po sa akin ni chairman yan, nanonood doon sa labas Para lang kami gusto siraan. pati ikaw gusto ka niyang siraan? Kasi ma'am, may gusto nga po kasi sa akin yan, ma'am. Ako na mismo lumalayo dahil alam ko, bata pa po kasi yan. In-expelled ko na yung mga tanod ko sa hanay ng barangay. Kinasuhan sila ng rape, agad tinatanggal. Ang isa pang suspect na si Ronaldo Sebastian, di na raw makita sa kanilang barangay. Kahit mga pulis, pinapa-arresto nga natin lalo pa yan tsaka rape, mabigat na kasalanan yan. Ayon sa Manila Social Welfare Office, hindi lang ito ang kaso ng pang-aabuso ng mga otoridad o nasa katungkulan, gaya na lamang ng Barangay XO. Sa katunayan, may mga biktima pa raw ng pang-aabuso na ayaw lamang lumantad dahil sa takot at hiya. Huwag tayo mahiya. Sabihin natin, pumunta tayo sa tamang tanggapan. Isa sa ilalim sa psychological therapy si Nene matapos magka-trauma sa insidente. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.